Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang crime and thriller movie na pinamagatang The Departed na ipinalabas noong 2006. Nagsisimula ang pelikula kay Frank Costello, isang kilalang mafia boss na nangongolekta ng pera para sa proteksyon sa isang lokal na supermarket. Habang abala siya sa karaniwang gawain, isang batang ulila na nagngangalang Colin ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa halip na magalit, nagulat si Colin nang bilhan siya ni Costello ng lahat ng pagkaing kailangan niya, isang bihirang kabaitan sa malamig na mundo ng krimen. Si Colin, isang batang may malalim na pananampalataya, ay regular na nagsisimba. Ngunit habang lumalalim ang ugnayan nila ni Costello, unti-unti namang humihina ang kanyang pananampalataya. Hindi basta-basta si Costello, matalino, matapang, at mapagmahal sa mga taong malapit sa kanya. Si Colin, na nabighani sa kapangyarihan at impluwensyang hawak ni Costello, ay unti-unting nahuhumaling sa kanya at natututo ng mga aral na hindi niya inaasahan. Makalipas ang ilang taon, walang makakaakalang si Colin, na ngayoy ganap ng binata, ay pipili ng kabaligtarang landas, ang pumasok sa Police Academy. Matapos ang masinsinang pagsasanay at maraming pagsusulit, nakapagtapos si Colin. Ngunit hindi pa natapos ang ugnayan nila ni Costello. Si Costello mismo ang nagtulak sa kanyang magpulis, nakikitang may potensyal si Colin bilang tapat na tauhan sa loob ng kapulisan, ang kanyang sariling mata at tenga sa loob ng batas. Di nagtagal, nagbunga ang pagsusumikap ni Colin nang pumasa siya sa espesyal na pagsusulit para maging detective. Siya na ngayon ang inatasan na humawak ng pinakamalalaking kaso sa lungsod, isang natupad na pangarap. Ngunit hindi lang siya ang nasa ilalim ng liwanag. Si Billy, kaklase niya, ay pumasa rin sa pagsusulit para sa detective. Gayunpaman, sa halip na makatanggap ng pagbati, sinalubong siya ng sunod-sunod na pagdududa. Komplikado ang nakaraan ni Billy. Ipinanganak sa isang pamilyang kriminal, ang kanyang pangalan ay konektado sa kasaysayan ng droga at pagpatay. Ngunit ang nakakagulat ay ang kanyang katalinuhan. Sa kabila ng kanyang pinagmulan, ipinakita ng kanyang mga pagsusulit na makakaya niyang maging isang tapat na tao, malayo sa buhay na tila nakatakda sa kanya. Hindi inaasahan, dating miyembro ng mafia ang tiyuhin ni Billy, at kamakailan lang ay namatay ang kanyang ina dahil sa labis na paggamit ng droga. Ito ang eksaktong tao na kailangan ng kanyang boss. Sa halip na sumunod kay Colin sa pagiging detective, binigyan si Billy ng ibang misyon, ang mag-imbestiga sa loob ng mafia. Dahil sa koneksyon ng kanyang pamilya sa krimen, siya ang perpektong kandidato upang makihalubilo sa anumang kriminal na organisasyon sa lungsod. Bilang panimula sa kanyang cover, ipapakulong muna si Billy ng ilang buwan upang masigurong kapanipaniwala ang kanyang undercover na papel. Pagkatapos niyang makalaya, agad siyang pumunta sa bahay ng kanyang pinsan na kilalang tulak ng droga. Kumalat na ang balita sa mundo ng kriminal na si Billy ay pumasok sa pulisya, pero dahil sa kanyang pananatili sa kulungan, naniwala ang lahat na siya ay natanggal sa serbisyo. Ito ang nagbibigay sa kanya ng perpektong galaw. Kinagabihan, ipakikilala si Billy sa mafia. Ang kanyang tiyuhin ay minsang nagtrabaho para kay Frank Costello, at ang pangalan nito ay may bigat pa rin sa organisasyon. Gayunpaman, may ilan sa mga miyembro ng mafia na nagdududa kung makakaya ba ni Billy na pantayan ang legacy ng kanyang tiyuhin. Upang patunayan ang sarili, maingat na gumalaw si Billy. Sa isang pag-uusap, sinadyang magsimula siya ng gulo sa isang lalaki sa bar upang makuha ang atensyon ng kanang kamay ni Costello na si Arnold. Tagumpay ang kanyang plano. Samantala, patuloy na lumalaki ang imperyong kriminal ni Costello, na nagbibigay ng matinding problema sa pulisya ng Boston. Pati ang FBI ay nakisangkot na rin, ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, wala pa rin silang matibay na ebidensyang makapagpapabagsak kay Costello. Makalipas ang ilang araw, niyanig ng isang high-tech na nakawan ang isang pabrika ng long-range missiles. Ang mga chips na nagkakahalaga ng tig $1.6 bilyong ay nawala na parang bula. Lumabas na ang magnanakaw ay dating empleyado ng pabrika, ngunit nang puntahan siya ng pulisya upang arestuhin, natagpuan na lamang ang kanyang bangkay sa basurahan. Mabilis na itinuro ng FBI si Costello bilang may sala, pinaghihinala ang ibebenta niya ang mga nakaw na chips sa gobyerno ng China. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, si Colin ang naatasang mag-imbestiga sa kaso. Sa tulong niya, matagumpay na nakaiwas si Costello sa pagbabantay ng mga awtoridad at patuloy na malaya.
Habang pauwi si Colin papunta sa opisina, aksidente niyang nabangga si Dr. Madeline, isang napakagandang psychologist. Dahil sa karisma na natutunan niya mula kay Costello, ginamit ni Colin ang kanyang husay sa pakikipag-usap at sa ilang sandali lamang ay nahikayat na niya ito. Samantala, si Billy ay nasa supermarket na tahimik na kumakain nang makasalubong niya ang mga miyembro ng karibal na grupo ng mafia. Naroon sila upang maningil ng utang, at ang karahasang ipinakita nila ay lubos na kinadismaya ni Billy. Sa isang iglap ng galit, sinugod ni Billy ang mga ito at binugbog ng walang awa, pinatalsik ang mga kalaban. Dahil sa lakas ng kanyang mga suntok, nasugatan ang kanyang kamay at kinailangang lagyan ng bandage. Gayunpaman, napansin ni Costello ang nangyari. Kinagabihan, nasa bar si Billy upang magpahinga matapos ang mahabang araw, nang siya ay tinawag papasok sa isang pribadong silid para sa isang personal na pag-uusap. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Dahil sa engkwentro niya sa karibal na grupo ng mafia, napasama siya sa target at nasa panganib na ang kanyang buhay. Hindi inaasahan, inalok siya ni Costello ng proteksyon, kapalit ng isang kondisyon, kailangang magtrabaho si Billy para sa kanya. Ngunit hindi basta-basta si Costello. May kutob siyang si Billy ay maaaring isang undercover agent. Kaya bago sila magkita, masusing siniyasat muna si Billy. Pagkatapos ng kanilang pagpupulong, hindi pa rin tiyak si Costello kung mapagkakatiwalaan si Billy. Ngunit naalala niya ang katapatan at serbisyo ng yumaong tiyuhin ni Billy sa mafia. Dahil dito, unti-unting nabawasan ang kanyang pagdududa. Nang tuluyang matanggap si Billy sa grupo, hindi na nag-alinlangan si Costello. Inalis niya agad ang dalawang miyembro ng mafia na gustong gumanti kay Billy, madali lang para sa kanya, parang walang kahirap-hirap. Isa itong pagpapakita ng kapangyarihan. Mas kahanga-hanga pa, ang papel ni Colin sa kanilang panig, ang pagtakip sa malupit na galaw ni Costello, ay tila wala lang. Sa katunayan, naiplano na ni Costello ang lahat. May pinaghanda ang taong pagbibintangan. Dahil dito, lalong tumaas ang ranggo ni Colin at mas lalo pang tumitibay ang kanyang posisyon. Kinabukasan, ipinatawag si Billy para makipagkita kay Costello. Mula ngayon, isa na siya sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ng boss ng mafia. Ngunit may kapalit ang katapatan, hinding-hindi tatanggapin ang pagtataksil. Upang patunayan na siya ay totoo, ipinakita ni Costello ang putol na kamay ng isa sa kanyang dating tauhan, isang nakakakilabot na paalala kung ano ang maaaring mangyari sa mga nagtaksil sa kanya. Mabilis ang tibok ng puso ni Billy. Sa ilalim ng kanyang damit, mayroong mahina ngunit malinaw na tunog ng isang listening device. Mula sa sandaling iyon, sinimulan ni Billy ang pagsunod kay Arnold sa iba't ibang operasyon. Sa bawat misyon, unti-unti niyang nakakamit ang tiwala ni Costello, pinapatatag ang kanyang posisyon sa loob ng organisasyon. Samantala, lumilipad paitaas ang karera ni Colin. Isa-isa niyang nalulutas ang mga kaso, kaya't mabilis siyang nakakuha ng respeto upang pamunuan ang isang espesyal na pangkat ng investigasyon. Lalong lumalalim ang ugnayan ni Costello at Billy, at hindi lang ito dahil sa kakayahan ni Billy. Ang koneksyon ng kanyang pamilya, ang kanyang ama at yumaong tiyuhin, sila ang dahilan kung bakit espesyal siya kay Costello. Sa isang punto, iminungkahi pa ni Costello na bumalik sa pag-aaral si Billy, naniniwalang mas magagamit ang kanyang kaalaman, katulad ni Colin. Ngunit isang malaking kaguluhan ang nangyari. Nahuli ang isa sa mga tauhan ni Costello dahil sa kasong may kaugnayan sa droga. Ginawa ng pulisya ang lahat para mapaamin siya, umaasang isisiwalat niya ang lokasyon ng pasilidad ng paggawa ng droga. Sa kabutihang palad, si Colin ang namamahala sa kaso, at inalok niya ang lalaki ng pagkakataong bigyan ng babala ang kanyang mga kasamahan bago sila mahuli. Dahil kay Colin, namuhay si Costello ng malaya sa loob ng isang taon, walang sagabal sa kanyang operasyon. Ngunit para kay Billy, nangangahulugan ito ng walang katapusang mga patayan, mga krimen na tila hindi natatapos. Bilang isang alagad ng batas, unti-unting bumibigat sa kanya ang patuloy na pagkawala ng buhay, winasak ang kanyang kalooban. Nagsimula siyang magpakonsulta ng regular kay Dr. Madeline, ang kasintahan ni Colin, isang psychologist na naging takbuhan niya para sa emosyonal na suporta. Habang mas lumalalim si Billy sa kanyang papel bilang undercover, lalo rin niyang natuklasan ang malawak na krimen sa kanyang paligid. Lalong lumala ang sitwasyon nang magpakita ng kawalan ng malasakit ang kanyang nakatataas na si Sergeant Dignam sa paghihirap na dinaranas niya. Nauwi ito sa isang mainit na pagtatalo.
Sa kabila ng lahat ng ebidensyang naipon ni Billy, nananatiling malaya si Costello, patuloy na pinapatakbo ang kanyang imperyo ng walang hadlang. Alam ni Billy na pwede siyang tumistigo sa korte, ngunit hindi ganoon kadali ang lahat. Ipinaliwanag ni na Kapitan Quinnen at isa sa iba pang mga nakatataas kay Billy ang komplikadong sitwasyon. Hindi ganoon kadali ang pagbubuo ng matibay na kaso laban kay Costello. Pinaghihinalaan nilang may mga espiya si Costello sa loob ng kapulisan, at hindi pa nila natutukoy kung sino ang traidor. Dito pumapasok si Billy. Ang kanyang posisyon, na hinati ng katapatan at ng batas, ay mas naging mahalaga kaysa dati. Habang lumilipid ang mga araw, umiinom si Billy ng gamot para kumalma. Ngunit sa halip na makaramdam ng ginhawa, lalo lamang siyang nalulong dito. Nang humingi siya ng dagdag na gamot kay Dr. Madeline, siya ay tumanggi, nakikitang unti-unti nang bumabagsak si Billy. Ngunit matapos ang isang mahaba at mainit na pagtatalo, napilitan siyang pagbigyan ng pakiusap ni Billy, dala ng bigat ng konsensya sa kanyang balikat. Samantala, palihim nang kumikilos ang mga nakakataas kay Colin. May impormasyon silang nakuha, na ibebenta na ni Costello ang mga ninakaw na chips sa gobyernong Chino sa mismong gabing iyon. Nakaayos na ang plano upang siya'y hulihin. Ngunit nang malaman ito ni Colin, kinabahan siya. Alam niyang kailangan niyang tawagan si Costello, ngunit nauubos na ang oras. Bawat kilos ni Colin ay minamatyagan. Mukhang nagsisimula ng maghinala si Kapitan Quinnen sa kanyang pagkukunwari, at unti-unti na siyang hinuhulog sa bitag. Gayunman, may isang mahalagang detalye na hindi pa sinasabi ni Colin kay Costello. Hindi lamang mga nakatagong kamera ang ikinakabit ng pulisya sa panahon ng transaksyon, hinahack din nila ang lahat ng telepono ni Costello. Habang tumitindi ang tensyon, palihim na nag-type si Colin ng mensahe ng babala sa kanyang telepono, maingat na hindi ito inilalabas mula sa kanyang bulsa. Samantala, nauna nang naibigay ni Billy sa pulisya ang impormasyon tungkol sa transaksyon. Ngunit hindi maganda ang timing. Huli nang natanggap ng surveillance team ang tip, kaya't nagmadali silang maglagay ng mga kamera sa lugar. Dahil dito, may ilang mahahalagang bahagi na hindi nakunan ng kanilang pagbabantay. Hindi pinalampas ni Costello ang pagkakataon. Agad niyang sinamantala ang mga puwang sa surveillance at nakalusot ng hindi napapansin. Samantala, habang isinasagawa ang transaksyon sa gobyernong Chino, palihim na nagpadala ng mensahe si Billy kay Kapitan Quinnen. Ngunit nang makahinga na sana ng maluwag si Colin, may naisip siya. Napagtanto niya na isa sa mga tauhan ni Costello ang nagtaksil sa kanya, nagbigay ng impormasyon mula sa mafia. Nang matapos ang kasunduan, lahat ng sasakyan ay tila umalis sa lugar, at wala si Costello. Mukhang malinis ang pagtakas pero hindi na paniwala si Colin. Lumabas na nakatakas si Costello at ang kanyang mamimili sa pamamagitan ng bangka, na nawala sa dilim ng gabi. Nalaman na sa likod ng bodega ay may pantalan, at dahil sa maagang babala ni Colin, handa na si Costello sa kanyang ruta ng pagtakas. Ngunit walang mga surveillance camera sa pantalan kaya walang matibay na ebidensya ang pulisya tungkol sa transaksyon. Nang matapos ang transaksyon, walang naabutan ang mga awtoridad kundi mga bakanteng sasakyan at isang landas na walang patutunguhan. Kinabukasan, kitang-kita ang pagkabalisa ni Billy. Ang mga pangyayari noong nakaraang gabi ay nagdulot sa kanya ng matinding pag-unawa, may nagtaksil sa loob ng pulisya. Unti-unti nang nahuhuli ang kanyang pagkukunwari at balang araw, sasara ang mga pader sa kanya. Ngunit walang solusyon si Sergeant Dignam, puro lamig at impersonal na payo lamang ang sinabi niya kay Billy. Dahil sa lumalaking pressure, hinanap ni Billy ang dati niyang psychologist, umaasang makakahanap siya ng ginhawa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito usapang doktor at pasyente, dalawa na silang matagal ng magkaibigan na nagbabahagi ng bigat ng kanilang mga mundo. Samantala, naging mas malapit si Dr. Madeline kay Colin. Lumalim ang kanilang relasyon at nagdesisyon silang magsama na. Ngunit may hadlang pa rin, hanggat hindi sila kasal, kailangang itago ni Colin ang kanyang pagkakakilanlan, na naglalagay sa kanila sa isang sapot ng mga kasinungalingan at kalahating katotohanan. Makalipas nito, tinawagan ni Costello si Colin, na nag-uutos na hanapin ang nagtaksil sa grupo. Mabilis mag-isip si Colin at iminungkahi na kolektahin ni Costello ang mga pangalan ng lahat ng sangkot sa transaksyon noong nakaraang gabi. Sa mga pangalang iyon, titingnan ni Colin ang database ng pulisya upang mahanap ang traidor. Pagkatapos ng tawag, nilapitan si Costello ni na Captain Quinnen at Sergeant Dignam. Agad nilang tinanong ang lokasyon ng tunay na chicks.
Ang mga ipinagbenta ni Costello ay peke pala. Ang lalo pang ikinagulat nila ay pagkaraan ng maikling panahon mula sa pag-alis sa pantalan, nahuli ng FBI ang mga bumili, ngunit nanatiling hindi nahuhuli si Costello. Lumipat ang focus kay Billy, na kasalukuyang tinatanong ang isang dating kasapi ng grupo ni Costello. Sa ilalim ng impluwensya ng droga, may nasabi ang lalaki, isang nakakagulat na revelasyon, si Costello ay hindi lang isang mafia boss, siya pala ay isang FBI informant. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya kailanman nahuli ng lokal na pulisya. Dahil sa nakakagulat na revelasyon tungkol kay Costello bilang FBI informant, dali-daling dinala ni Billy ang impormasyon kay Kapitan Quinnen. Kung totoo ito, lahat ng kanilang pinaghirapan, ang buong operasyon, ay magiging walang silbi. Kinabukasan, tinawag si Billy sa punong himpilan ni Costello. Pagdating niya, pinasulat siya ng kanyang tunay na pangalan at mga personal na detalye. Tila tinanggap ni Costello ang utos ni Colin ng seryoso, kinokolekta ang lahat ng kinakailangang datos at inilagay ito sa sober na may label na Citizen. Hindi maalis ni Billy ang lumalalang kaba. Malapit nang mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan araw-araw, at natatakot siyang malapit nang masira ang lahat. Nang gabing iyon, upang pakalmeyan ang kanyang isip, binisita ni Billy si Dr. Madeline. Sa pagsisimula bilang isang nakakaaliw na pag-uusap ay naging higit pa rito. Lumalim ang kanilang koneksyon lampas sa pagiging magkaibigan, at nang maglaon ay nagyakapan sila. Isang sandali ito ng pagtakas sa realidad para kay Billy, ngunit nangangahulugan din ito na hindi sinasadyang nalagpasan ni Dr. Madeline ang isang hangganan kasama ang isang taong konektado sa operasyon na tinutulungan niya. Kinabukasan ng gabi, kumilos si Billy, maingat na minamasdan ang bawat galaw ni Costello. Ramdam niya na malapit nang makipagkita si Costello sa isang tiwaling pulis upang ibigay ang mahalagang impormasyon, at ito ang kanyang pagkakataon upang tuklasin kung sino ang traidor. Pagkatapos, nagkita sina Costello at Colin sa isang pribadong sinehan para sa matatanda, isang lugar na kakaunti ang tao at maraming anino. Umupo si Billy sa likod na hanay, sinusubukang huwag mapansin, pero dahil sa dilim, hindi malinaw ang mukha ni Colin. Kailangan niyang mag-ingat, matalim ang kutob ni Costello, at kahit maliit na pagkakamali ay maaaring magbunyag sa kanyang pagkakakilanlan. Nang matapos ang pag-uusap, sinundan sila ni Billy, malapit siya pero hindi halata. Ngunit nang lumabas sila ng teatro, naramdaman ni Colin na may kakaiba. Napagtanto niyang sinusundan siya, kaya tumitindi ang tensyon. Sa kalagitnaan ng habulan, tumunog ang telepono ni Billy, malakas ang tunog na pumutok sa katahimikan at ibinunyag ang kanyang lokasyon. Nagpanik si Billy at sinubukang makabawi, pero sa kaguluhan, aksidenteng nasaksak ni Colin ang isang inosenteng tao habang tumatakas. Sa huli, naging sapat na ang pagsaksak sa isang tao para mawala si Colin sa paningin ni Billy. Sa headquarters ni-review ni Colin ang CCTV footage mula sa pampublikong kalsada, pero malabo ang mga kuha, halos walang silbi. Lalo siyang nabigo nang makita kung gaano karami na detalye ang nawawala, at lalo pang nabahalid dahil malapit na siyang mabisto. Gabi na nang biglang tinawag si Billy para makipagkita kay Costello. Mabigat ang tensyon sa hangin. Mukhang nagsisimula na silang maghinala na si Billy ang traidor. Nang pumasok si Billy sa kwarto, hindi nag-aksaya ng panahon si Costello. Binalaan at inakusahan siya ng pagtataksil sa mafia. Pero si Billy, kalmado sa presyon, ay naibalik ang sitwasyon. Nagsalaysay siya ng isang kwento, na ipwesto ang ideya kay Costello na ang tunay na traidor ay maaaring isang matagal ng kasapi ng grupo, isang taong nadismaya sa kanyang sahod. Naniwala si Costello pansamantala at nilihis ang kanyang hinala. Kinabukasan, balisa si Colin, mabilis ang pag-iisip, desperado na protektahan ang kanyang pagkakakilanlan. Sinimulan niyang tingnan ang mga pangalang ibinigay ni Costello, isa-isa, para hanapin ang traidor. Nang marating niya ang pangalan ni Billy, napahinto ang tibok ng puso niya. Walang tala tungkol kay Billy kahit saan. Nakakagulat pero hindi pa sapat para magmadaling maghinala. Hindi nagdulot ng babala ang pangalan ni Billy, pero ramdam ni Colin na may mali. Sa kabilang banda, hindi maalis ni Billy ang hindi magandang pakiramdam na parang may kumakain sa loob niya. Noong umagang iyon, bigla siyang sinabihan ni Costello na magpahinga kahit na marami pang trabaho ang kailangang tapusin. Ang biglaang pagbabago ng kilos ni Costello ang ikinabahali ni Billy. Nagpanik si Billy at tumawag kay Captain Quinnen para humiling ng pribadong pag-uusap sa istasyon ng subway.
Ngunit hindi nagpabaya si Colin, tahimik niyang inutusan ang kanyang mga tao na sundan si Captain Quinnen dahil pinaghihinalaan niyang mayroong impormante si Quinnen. Pagdating ni Billy sa istasyon ng subway, napansin niya agad ang mga tao ni Colin na nagtatago sa likuran. Nang mapagtanto niyang binabantayan siya, pinalitan ni Billy ang lugar ng pag-uusap sa isang lumang abandonadong gusali, umaasang maililigaw niya ang mga sumusunod sa kanya. Ngunit walang tigil ang mga tao ni Colin, nasundan nila si Billy kahit sa bagong lugar. Nang hapon na iyon nang mag-usap ng pribado si Billy at si Captain Quinnen sa rooftop ng isang gusali. Naihanda na ni Colin ang kanyang plano. Inutusan niya ang mga tao ni Costello na pumunta sa gusali para hulihin ang traidor. Ngunit hindi pa alam ng mga tao ni Costello na si Billy ang kanilang target. Sa sandaling iyon, tinawagan si Billy ng mga tauhan ni Costello na pumunta sa parehong lugar, hindi nila alam na si Billy pala ang huhulihin nila. Habang nag-uusap sina Billy at Captain Quinnen sa rooftop, agad nilang nalaman na nasa panganib sila. Hindi nag-aksaya ng oras, nagsimula silang bumaba ng hagdan, pero pagdating sa ibaba, naroon na ang mga tao ni Costello na humaharang sa kanilang daan. Si Captain Quinnen, bilang tagapagtanggol, itinutulak si Billy papunta sa emergency exit at hinihikayat siyang tumakbo. Ngunit bago sila makalayo, umatake ang mafia ng mabilis. Pinutukan ng malapit si Captain Quinnen at nahulog siya sa harapan ni Billy. Nagulat si Billy, halos hindi makagalaw nang lumapit sa kanya ang mga tao ni Costello. Sa kabutihang palad, hindi nila pinaghinalaan si Billy. Ngunit hindi nawala ang tensyon. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang magpaputok ang mga pulis na inatasan ni Colin na sundan si Quinnen, na nagdulot ng gulo. Ang balita ng pagkamatay ni Captain Quinnen ay dumating sa istasyon na parang malakas na palo ng martilyo, na ikinagulat ng lahat, lalo na si Sergeant Dignam, na pinakamalapit na kakampi ni Quinnen. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Tiwala si Sergeant Dignam na may kinalaman si Colin. Sa halip na suportahan siya ng kanyang nakatataas na si Captain Ellerby, nabigla si Dignam nang pumabor ang kapitan kay Colin. Malalim ang pagkakanulo, at sa kanyang galit, nagdesisyon si Dignam, iniwan niya ang pwesto sa pulis para sa kabuuan, nawala na ang kanyang tiwala. Nang gabing iyon, natagpuan si Timothy, isa sa mga tauhan ni Costello na tumawag kay Billy kanina, na malapit nang mamatay dahil sa tama ng bala. Sa kanyang huling sandali, namulat ang mga mata ni Timothy sa pagkaalam na si Billy pala ang traidor. Maling address ang kanilang pinuntahan, pero sa hindi maipaliwanag na paraan, dumating si Billy sa tamang oras. Nang mamatay si Timothy, namatay din ang katotohanan kasama niya, naiwan lang ang mga hinala. Kinabukasan, sinuri ni Colin ang mga gamit ni Captain Quinnen. Isa sa mga natagpuan niya ay ang personal na telepono ng kapitan na ginamit para makipag-ugnayan kay Billy. Alam ni Colin na hindi lubusang nauunawaan ni Billy ang tunay na layunin ng kanilang trabaho, pero matalino si Billy. Kaya nang hilingin ni Colin si Billy ng pribadong usapan, hindi agad sumang-ayon si Billy. Mabilis na nahikayat ni Colin si Billy na siya na ang mamumuno sa dibisyon ni Captain Quinnen at magkakaroon ng buong kontrol sa lahat ng mga impormante. Habang sinisiyasat ni Colin ang mga personal na gamit ni Quinnen, natuklasan niya ang isang notebook at mga larawan na nagpapakita na si Costello ay isang FBI informant. Pagdating ng hapon, kumalat ang mga usap-usapan na si Billy ang traidor, lalo pang pinatindi ng balita tungkol sa pagkamatay ni Timothy. Katulad ni Billy, undercover din si Timothy, at lalo lang lumakas ang hinala laban kay Billy dahil sa pagkamatay nito. Unti-unting lumalantad ang dobleng buhay ni Billy sa pinakamalubhang paraan. Ngunit ng gabing iyon, isang malaking shipment ng droga ang nakatakdang dumating sa pantalan. Inimbitahan ni Costello si Billy na samahan siya upang kontrolin ang operasyon. Sa paglipat ng pansin mula sa shipment, tila ligtas muna ang pagiging undercover ni Billy. Ngunit habang papunta sila sa pantalan, nagbago ang sitwasyon nang tumawag si Colin. Sinusundan ng pulis ang kanilang sasakyan, at parang unti-unting nagiging masikip ang paligid. Sa halip na magpasalamat sa babala, nagalit si Costello at iginiit na si Colin na ang dapat humawak ng sitwasyon. Sakit sa damdamin ang matinding tugon, na nag-iwan kay Colin ng pakiramdam na siya ay niloko at hindi nirerespeto. Ngunit sa halip na umatras, ginamit niya ang kanyang galit bilang lakas at lihim na naghanda ng isang ambush. Kahit hindi pa nagkikita ng personal sina Billy at Colin, palagi silang nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng text messages, bawat isa ay hakbang patungo sa di may iwasang labanan sa gabing iyon.
Sa tulong ng impormasyon ni Colin, natukoy ng pulis ang kinaroroonan ni Costello. Nang sumiklab ang putukan, tahimik na umalis si Billy, na parang multo, at naglaho sa dilim bago tuluyang umusbong ang kaguluhan. Matindi ang labanan, at matindi rin ang pagtutol ng mga tauhan ni Costello. Isa-isa silang pinatay ng walang awa sa gitna ng putukan. Sa gitna ng gulo, tinamaan si Costello ng bala sa tiyan. Napalibutan at walang takas, tumawag siya ng desperado sa kanyang katuwang na si Colin. Nang sa wakas ay nagharap sila, halata ang tensyon. Ngunit sa halip na tumulong, itinutok ni Colin ang baril sa kanya. Labis ang pagkabigla ni Colin nang malaman niyang si Costello pala ay isang impormante ng FBI. Malakas ang dagok sa kanya ang nakakagulat na katotohanan, na nagtatanong kung siya ba ay ginamit lang ng FBI para ilantad ang mga tiwaling opisyal sa lungsod. Napakabigat ng pagtataksil, at nahirapan si Colin na intindihin ang lahat ng nangyari. Sa headquarters, pinuri si Colin bilang bayani, binabati siya dahil binigyan niya ng hustisya ang pagkamatay ni Captain Quinnen. Ngunit tila walang saysay ang papuri para kay Colin habang pinagtatalunan niya ang kanyang papel sa pangyayari. Samantala, naghihintay si Billy sa isang silid, malinaw ang layunin. Nang sila'y magkita, hindi na nagpaligoy-ligoy si Billy, gusto niyang tulungan siya ni Colin na maibalik ang kanyang orihinal na pagkakakilanlan. Ang datos ni Billy ay palaging klasipikado, na-access lamang ito ng yumaong Kapitan Quinnen at ni Sergeant Dignam. Hindi nagdadalawang isip, ibinigay ni Billy kay Colin ang access sa kanyang confidential na impormasyon, lubos siyang nagtiwala. Ngunit habang umaalis si Billy sa kwarto, may napansin siyang isang bagay, ang sober mula sa nakaraang araw. Isang mabigat na pakiramdam ang bumabalot sa kanya nang buksan niya ito, at doon niya naunawaan ang buong sitwasyon. Napagtanto niyang ang tunay na traidor ay matagal nang nakatingin sa kanya. Nang bumalik si Colin sa silid, alam niyang nalaman na ang kanyang tunay na pagkatao. Para siguraduhing hindi na muling pagkakatiwalaan si Billy, agad niyang tinanggal ang pangalan nito sa database ng pulisya, pinuputol ang lahat ng natitirang koneksyon. Kinabukasan, iniwan ni Billy ang isang liham para kay Dr. Madeline, ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya. Ang liham ay naglalaman ng mga tagubilin na ibigay ito kay Sergeant Dignam kung sakaling matagpuan si Billy na patay. Samantala, lalong naging malapit si Dr. Madeline at Colin. Siya ay buntis, at tila lalong tumitibay ang kanilang relasyon. Ngunit nawasak ang kanilang kaligayahan nang makita ni Madeline ang isang liham mula kay Billy. Bagaman ito ay naka-address kay Colin, hindi napigilan ni Madeline ang kanyang pagkamausisa kaya binuksan niya ito. Sa loob, natuklasan niya ang isang recording na naglantad ng pagtataksil ni Colin. Nang maglaon, tumawag si Billy, matatag ngunit seryoso ang boses, ipinaliwanag niyang ang recording ay mula sa abogado ni Costello bago ito namatay. Kasama si Billy sa huling tagapagmana ni Costello. Mahirap paniwalaan, ngunit sa kabila ng kanilang maikling panahon, nakuha ni Billy ang tiwala ni Costello. Ngayon, kung ayaw ni Colin na mabunyag ang kanyang pagtataksil, wala siyang ibang pagpipilian kundi makipagkita kay Billy sa isang tinakdang lugar. Nang magtagpo sila, sumabog ang galit ni Billy. Ang pagkakatanggal ng kanyang pangalan sa database ng pulisya ang naging dahilan ng kanyang galit. Uminit ang kanilang pagtatalo, at nang umabot sa kasukdulan, dumating ang tauhan ni Colin. Dumating sila dahil sa kahilingan ni Billy, ang mga lalaking kilala niya mula pa sa kanilang panahon sa akademya ng pulisya. Si Billy, na bagamat galit ay nanatiling kalmado, ay hiniling sa kanyang matagal ng kaibigan na ipaalam kay Sergeant Dignam ang nalalapit niyang pag-aresto. Plano nilang magkita sa lobby pero nang bumukas ang pintuan ng elevator, may biglang pumutok na baril. Bumagsak si Billy, patay na binaril ng isang pulis. Nang madiskubre, may isa pang miyembro ng mafia na nagpapanggap na pulis. Nakakatuwang isipin na hindi ito sinabi ni Costello kay Colin. Ngunit sa halip na magpasalamat sa pagligtas sa kanya, naging malamig ang naging tugon ni Colin. Pinagtaksilan niya ang pulis at binaril ito ng walang pag-aalinlangan, dala ng hangarin na burahin ang lahat ng bakas ng kanyang mga kasalanan. Para takpan ang nangyari noong nakaraang araw, gumawa si Colin ng bagong kwento. Sabi niya, siya at si Billy ay naghahanap ng traidor na responsable sa pagkamatay ni Captain Quinnen. Nang maipit sila sa marahas na putukan, ipinakita ni Colin sa kwento na siya ang bayani, at si Billy ay pinarangalan sa isang espesyal na libing.
Habang nagdadalamati ang mga tao, hindi nahuli ang panlilinlang ni Colin, naniwala ang lahat sa kasinungalingan maliban sa isang tao, si Dr. Madeline, ang kasintahan niya, na alam ang katotohanan. Ilang araw ang lumipas, pagkatapos ng isang karaniwang pamimili, bumalik si Colin sa kanyang apartment. Pero nang buksan niya ang pinto, sinalubong siya ng hindi inaasahang tanawin, nasa loob ng kanyang apartment si Sergeant Dignam na may hawak na baril. Bago pa makakilos si Colin, binaril siya ni Dignam at pinatay. Ang liham na iniabot ni Billy kay Madeline ay hindi lang para sa kanya, para rin ito kay Dignam. Sa huli, lahat ng traidor ay nagkaroon ng parehong kapalaran tulad ni Colin. Nabuwag ang sapot ng mga kasinungalingan, at sa kamatayan ni Colin, nagtapos ang kwento sa mapait na wakas. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.